tawag doon, marami tayo ngayon. Alam ko na ito ay kalooban ng Panginoon. Amen. Sabi nga no, sa pag-aawitan natin kanina, talagang iba. Ibang pagkilos ng banal ng Espiritu Santo. Kasi alam ng Lord kung sino yung tawag doon, kailangan katagpuin. Kung sino yung kailangan makaramdam ng assurance niya. Amen. At alam ko, walang nilagpasan ng Lord. Ang bawat isa sa atin kanina ay talagang naranasan natin yung goodness ng Lord. Amen. Naranasan natin yung sinasabi ng Lord sa iyo na basta ako ang kasama mo. Ako ang bahala. Amen po ba? Amen. Pwede ba palakpakan natin ulit ang Lord? Alam niyo po, yun yung masarap yung naglalambing ka tapos pinaparanas sa'yo in return talaga na yung pagmamalasakit. Amen. Di ba? Sino natin nakaranas na naglambing ka tapos inaway ka pa? Di ba? Pero pag sarap ka ng lambing, asahan mo, ibabalik niya ang pag-ibig niya. Sabi nga, talagang i-comfort ka niya, talagang bibigyan ka niya ng assurance na akong bahala sa iyo. Amen po ba? Amen. Ayan, so ngayong umaga po ay magpapatuloy po tayo sa pag-aaral ng salita ng Lord. At andito pa rin po tayo sa Book of Galatians. Amen. Ayan, sandali lang po, inahangin yung buhok po Ayan, konti na lang, inahangin pa. Ayan. Sige po, inaanya akong bawat isa na tumayo. At kapagbukas po kayo sa akin sa aklat ng Galatians, magbabasa po tayo mula chapter 6 ng verse 7 hanggang 10. Galatians chapter 6, verse 7 hanggang 10. Ayan, sige po, sa ating pong mga Sunday School teacher, ating pong yan, ang ating mga bata. Yan. Basta huwag niyong kukurutin Ako, lagot kayo sa mga magulang niya. Ayan, Galatians chapter 6, verse 7 hanggang 10. Magsabi po ng amen na nakakita na. Amen. Ayan. Sige po, atin pong basahin. Babasahin ko po siya sa New International Version. Ito po ang sinasabi sa verse 7. Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. The one who sows to please his sinful nature, from that nature will reap destruction. The one who sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal good life. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, muli kami ay napapasalamat dahil meron kaming oportunidad na makapakinig ng iyong banal na salita. Ang iyong salita, Lord God, na siya nagbibigay ng kalakasan sa aming buhay espiritual. Nagbibigay ng gabay sa aming pamumuhay sa bawat araw. At tunay nga, Panginoon, nagbibigay din, Lord, ng pagbabago sa amin. Dalangin ko po sa buhay ng bawat isa, bigyan mo ngayon ng puso na handang pakumbaba, handang matuto, Lord God, at handang tanggapin ang aral mo. Lord, ikaw po ang kumilos, banal na Espiritu Santo, ikaw ang magturo, gabayan mo ang iyong lingkod, at itago sa iyong lingkodan upang ikaw ang siyang mahayag. Maraming salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Pagpakan po natin ang Panginoon. Ayan, sige, makakaupo na po ang bawat isa. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay pinapagatan po natin na basahin nga po natin 1, 2, 3. Sowing and reaping. Ayan. Sino po dito yung magaling magtanim? Ayan. Ako may kilala ako, dalawa. Si Tinay at si Kuya Jury. Kasi Kuya Jury nga po, minsan dinadalan pa ako ng petchay. Ayan. Tapos nangyari pa na nagdala rin siya sa amin nung punla ng papaya. Ayan, yung papaya tumaas Ayan. Kaso lang nung tumaas na siya, anong bagyo ba yun? Tinumba ng bagyo, pero ang dami niya ng bunga. Ayan, So, sabi nga po, kapag ikaw ay merong itinanim, meron kang anihin. Pero wag naman yung tinanim ng kapitbahay mo, ang iyong anihin. Wag ganon. Mas maganda kung ano ang iyong itinanim, ayun din ang iyong dapat anihin. Sabi nga po, the term sowing and reaping
Ito daw po ay agricultural term. Amen? Ibig sabihin, pag naisip natin o narinig natin yung word na nagtanim at aani, isa na kagad ang papasok sa isipan natin ay pagtatanim. Ibig sabihin, pwedeng ito ay sa mga magsasaka. Amen po ba? Kasi sinabi nga, agricultural term. Sabi nga po, no, throughout history, yan, farmers and gardeners, ayan, sinabi, may binigay silang definition dito ng mga farmers at gardeners, have relied on this principle to be true in the natural world. Ibig sabihin talagang yung ginagawa ng mga farmer, ito ay may tulad natin sa ating buhay. Amen po ba? Na kung ano ang iyong tinanim, sigurado ito rin ang iyong aanihin. Ang tanong nga po dito, kung meron na po ba sa ating naranasan na nagtanim ka ng okra, tapos nag-ani ka ng talong? Hindi, di ba? Kasi ang tinanim mo ay okra, sigurado ang aanihin mo ay okra. Amen po ba? So gusto ko matanim sa isip natin yun o matandaan natin yung tawag doon yung sitwasyon na yun. Sinabi dito, and according to God's word, yung katotohanan sa agriculture, yan, yung sa pagtatanim at pag-aani, hindi ito naiiba sa ginagawa natin sa buhay natin araw-araw. Amin, amin po ba? Kaya nga ito ngayon yung naging topic ni Apostle Pablo sa mga taga-Galacia. No? Sinabi niya rito, a man reaps what he sows. Naaanihin ng isang tao kung ano ang kanyang itinanim. Sabi nga po, a person will eventually reap what they sow in life. It is a principle that God has established that no one can even alter. Ano yung sabihin? Ito raw po yung isa sa mga principle na in-establish ng Panginoon. Ulitin ko, ito po yung isa sa katotohanan ng buhay na principle na in-establish ng Panginoon na walang makakapagbago. Na kung ano ang iyong itinanim, ayun din ang iyong aanihin. Tandaan po natin yan. So the principle of sowing and reaping actually applies to all. Ano ibig sabihin? Ito ay nag-a-apply sa mga hindi mananampalataya at ito rin ay nag-a-apply sa mga mananampalataya. Amen? Alam naman natin siguro yung word na cause and effect. Sinasabi rin natin yung word na consequences. Amen po ba? So, ngayon po, ito yung pag-aralan natin. Ano nga ba yung sinasabi ni Apostle Pablo dito ngayon na itatanim at iyong aanihin? Siyempre, bago tayo lumipat, may tanong muna ako. Ano ang kailangan kapag ikaw ay magtatanim? Ano yung pinaka-key? Ano yung pinaka-susi? Ano yung pinakamahalagang, ano tawag doon? Bagay sa pagtatanim? Lupa. Ano sa tingin niya? Seed o soil? Soil. Ano mas una? Soil yan naman ang tatanim. Siyempre, una yung soil. Soil. Ayan na, seed. Soil tuloy. Soil? Seed. Ayan. Sabi nga po ulit, seed. Seed. Ayan. Kasi, hindi basta-basta soil. Hindi basta-basta lupa. Amen? Mamaya malalaman natin kung bakit pinakamahalaga yung seed. Ayan. So, una, sabi kasi dito ni Apostle Pablo, di ba? Do not be deceived, God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Ibig sabihin, sa pagtatanim, meron yung tinatawag na seed. Alam naman natin na kapag sinabing seed, ito rin ay tumutukoy sa salita ng Diyos. Tulad ito ng isang buto na tinatanim sa ating puso. Pero ngayon, ibang seed ang pag-uusapan natin. Hindi ito tungkol sa salita ng Diyos, kundi yung tinatawag na seed dito ay yan. Sige po, Ate Ruth. Ayan. Ano nga ba yung seed na sinasabi dito? Ayan po talaga pag live. Gano'n po talaga yung technical difficulties. Ayan. Sige po, habang inaano na Ate Ruth, magtuloy po tayo. So yung seed na sinasabi dito, ito ay tumutukoy sa tatlong bagay. Alam ko, narinig na natin to. Pero ulitin natin, ito po yung tatlong letter T. Ano kaya yun? 1, 2, 3. Time, talents, and treasure. Ano nga po ulit yung tatlo? Time, talent, and treasure. Accuracy,
kailangan niya tinot ng gabay. Ayan. Ayan. So, kung atin pong susumahin, itong tatlong ito po ay tumutukoy sa ating buong buhay. Amen? Na, sabi dyan, ano daw po, time, talent, and treasure. Tapos, sige po Kuya Renz, papindot pa ng isa. Is equal to our whole life. Amen. So, sabi nga po doon, kung ano ang iyong tinanim, ay iyong aanihin. So, ang tanong ngayon, ito. Saan mo itinatanim ang iyong oras? Mga kapatid. Saan mo itinatanim ang iyong talents? Yung talents naman, hindi lang yung pagkanta, kasama rin yan. Pero ibig sabihin ng talents, ayan yung mga binigay sa iyo kakayanan ng Panginoon. Sino rito yung kakayanan ng magtrabaho? Sino rito yung may kakayanan na tumulong? Maraming kakayanan binigay ng Lord, maraming talento. Amen. Kasama rin dyan yung pag-share ng salita ng Diyos. Amen. So ano yung seed ulit? Time. Sino rito yung merong 26 hours? Sino yung merong 23 hours lang? Di ba lahat tayo may 24 hours? Kaya totoo, wala makapagsabi na kulang ang oras ko. Ang usapan lang ay hindi natin na ma-manage ng tama. Amen po ba? So, minsan nagkakaroon tayo ng problema sa oras natin pagdating sa Panginoon kasi sinasabi natin wala ng oras. Pero totoo, sapat lang ang oras na binigay sa bawat isa. Hindi lang natin alam kung paano natin i-manage. Then yung talent, ito ay katulad din na isang seed. Saan mo ito ginagamit? Saan mo ito binibigyan ng panahon? No? Saan mo ito mas, tawag doon, mas ginagamit talaga? Sa mundo o sa Panginoon? Then yung treasure. Ayan, pagdating sa treasure, alam na natin to. Ano to? Yaman. Patingin nyo. Yamanan. Tungkol ito sa kaching. Kaperahan. Kaching, ayan ano. Kumbaga, sinabi natin ano, pagdating sa treasure, kamusta ang pag-handle mo sa pera? Amen po ba? So, parang kulang yung sinasabi ni Pastor ano, kasi sa susunod na tawag doon, sa susunod na slide, doon natin makikita yung sinasabi na, ayan, nadaan natin rin tayo. Ayan. Kaya talaga. Nagtatapos siguro yung laptop kay Ate Ruth. Ayan, sige po. Yung down na lang Ate Ruth. Sige. So sinasabi rito na meron tayong time, talent, and treasure at ito ay maihahantulad natin sa ating buong buhay. So ito ay isang seed. Ibig sabihin kung ito ay seed, meron tayong pinagtataniman. Pero ngayon, ang pag-uusapan natin din, yung sinabi ni Apostle Pablo, na saan mo nga ba o paano mo ba ito itinatanim? Ano yung reason mo kung bakit mo ito itinatanim sa bagay na yan o sa bagay na ito? Amen po ba? Lumabas na po ba yun? Praise God. So the reasons for sowing. May dalawang bagay na binigay sa Apostle Pablo. Nasaan ba natin tinatanim ang ating time, talent, and ano daw po? Treasure. Tinatanim ba natin yon to please the flesh? O tinatanim natin yon to please the Spirit? Amen? Sa tingin nyo po, kung wala kang oras sa Panginoon, saan po kaya dyan sa A or B mo itinatanim? A or B? A. Pero, ano naman ngayon, kung sa buhay mo ay kahit pagod ka, kahit na parang talagang naghahabol ka sa oras, bisa nga kahit may magalit na sa'yo, pero mas pinili mo pa rin na Lord, saglit na panahon lang naman po. Saan kaya natin sinuso ang ating mga seed ng time? Sa Spirit. Amen. Nagbibigay pa lang po ako ng example kasi mamaya lalabas kung ano yung mangyayari. Kung ano ang mangyayari kapag na-please mo ang flesh o piniplease mo ang Spirit. Ngayon naman po yung talento. Ayan. Sa mga talento hindi lang naman yung tungkol sa church.
Huwag tayo masyadong maging kulob sa church, okay? Ibig sabihin yung talentong ginagamit mo to to please the flesh. Ano nga yung bawal nito? Mga kapatid, siguro magkaroon na lang din tayo ng simple lang na example, pero isang bagay. Sino rito yung magaling sumayaw? Huwag na katataas kasi hindi ako marunong sumayaw eh. Ayan. Sino rito yung mga marunong sumayaw? Ayan. Alam ko naman, usong-usong ngayon talaga yung sa TikTok. Ayan na. Sa TikTok, nakakatuwa, madaming uri ng sayaw. Amen? Pero, anong klaseng sayaw? To please the flesh or to please the spirit? Alam niyo ba, nakakalungkot kasi minsan kahit Kristiyano, basta harapan TikTok, nakakalimutan minsan eh. Yung mga kemot-kemot, di ko nagagawin. Ayan. Diba? Yung alam niyo po kasi, napag-aralan natin minsan eh, alam niyo yung sinasabi doon na yung act of the flesh, natandaan niyo na pag-aralan natin. May mga tinatawag doon na mga immoral. Alam natin yun. Sasabihin ko pa ba, alam niyo na yun yung mga sayaw na nagpapakita siya ng kalas-waan. Amen? Huwag mo sasabihin, Lord, para sa'yo to. Ano pa? Sa pagkanta, sino nito yung mga kumakanta? Magaling kumanta. Tapos paborito mo yung ere. Tapos yung part pa ng chorus, paboritong paborito. Direktahan tayo. Kasi di bali nang masaktan, wag lang mapahamak. Amen po ba? Hindi lang naman ngayon yan. Kahit panahon ng kabataan ko, may kanta, pare ko. Paborito nila yung chorus. Nila, oh, Diyos ko, ano ba naman ito? Di ba? Aba, lahat ng mga ano, sabay-sabay pa. Mura. So, isa yun, talents. Sa pag-awit natin, sa pagsayaw natin, mga kapatid, tandaan natin, maging maingat tayo. Piliin natin yung mga bagay na hindi nagpapakita na we are living in the flesh or we are pleasing the flesh. Amen po ba? Ito ba ay ginagawa ng Diyos para higpitan tayo? Tanungin ko kayo, ginagawa pa to ng Lord para higpitan tayo? Hindi. Ginagawa to ng Lord para mas mapabuti ang buhay mo. Sasabihin ko sa inyo, bakit nga ba marami ang nare-rape? Kasi maraming tao o maraming babae ang nagsusuot, halos kita na ang buong katawan. Amen. Si Ate Jack, kanina niloko ko. Hindi ako lalaban. Sabi niya tuloy, hindi na ako magsusuot ng sleeveless. Hindi naman, maganda tingnan. Na. Pero ang sinasabi rito, maging maingat ang mga kababaihan. Kahit nga mga lalaki, mag-ingat kayo. Nauso na yung crop top ngayon dahil kay Carlos Yulo. Ayan na. Mag-ingat pa kita. Baka naman kasi mainis ito, bugbugin tayo. Ayan. Pero mag-ingat tayo sa pananamit, mag-ingat tayo sa mga sayaw, mag-ingat tayo sa mga kinakanta natin. Baka ito kasi ay nag-please ng ating flesh. Amen? Kasi minsan kaya ka sumasayaw, you want the attention of other people. You sing that kind of song kasi gusto mo ng attention ng ibang tao. Pero kapag kumakanta ka, to please God, to please the Holy Spirit, alam ko magiging maingat tayo sa mga kakantayin natin. Amen po ba? Kaya nga sa mga may asawa, hindi na natin kakantayin yung sana. Ano? Dalawa ang puso. Anak ko, marinig ng asawa mo yan. Ang ganda ng boses mo, ang sarap mo itumba. Ano? Ang kanta na natin talaga na yung, ano ba yun, yung Through the Years, kantahin sa Lolo and Takida. Diba yung I can't remember when? Diba sabihin, sinicherish natin yung mga pagsasama. Amen po ba? Lalo na yung awitin kanina, no? Na pupurihin ka sa awit. Kaya nga sabi ko, encouragement ko sa bawat isa mga kapatid, ang laman sana ng Spotify nyo, hanggat maaari, marami ang Christian song. Amen, ang cellphone nyo. Sabi, pag tinignan ko kaya yung cellphone nyo, ano kayang playlist nyo? Ayan, Ben and Ben, ano ba ba? K-pop? Tulang-tuwa ka, di mo naman maintindihan, basta yun, sikat yun. Swifties. Ang laman ay tawag doon, talagang mga Don Moen. Parang buma masyado, Bethel na lang. Bethel, Elevation, ano tawag doon? Elevation
Worship. Amen po ba? Nakukuha natin? Ayan. Bakit nga ba to please the flesh and to please the spirit dapat malaman natin? Kung dapat mahalaga na alam natin kung saan dapat natin itanim. Kasi yung susunod. Napakasimple lang po ng ating preaching ngayon. Direct to the point lang. Kasi si Apostle Pablo, direct to the point din. Sabi nito, una, do not be deceived. God cannot be mocked. Sabi nito, huwag mong lokohin sarili mo. Kasi kahit kailan, hindi mo kayang lokohin ang Diyos. Hindi mo maloloko ang Diyos. Alam niyo po kahapon na-share ko lang, kasi pasok pa rin dito yun. Kahapon ang na-share ni Ate Robilyn. Ate Robilyn, sa Ate Rob. Ayun, nandun nagtuturo. Na-share niya yung verse about dun sa huwag kang mainggit kung nakikita mo anong gumagawa ng mga masasama ay parang nagtatagumpay. Kung sino pa yung hindi gumagawa ng tama, sila pa yung nagkakaroon ng bahay at kotse. Sila pa yung hindi nahihirapan pagdating sa budget. Amen? Bakit sinabi doon na huwag kang mahigit sa kanila? Kasi sinabi doon, tulad ng isang halaman, sila ay malalanda. Amen. Anong ibig sabihin? Ano man ang tinatamasa nila ngayon, hindi yun magtatagal. At ang sinabi dyan, trust in the Lord and do good. Sabi, magtiwala ka sa Panginoon at patuloy kang gumawa ng mabuti. Anong sinabi doon? Kasi darating ang panahon, ikaw ay aani. At ang sinabi pa doon, yung pag dumating na yung reward sa'yo, ito ay magiging katulad ng isang araw na tirik sa oras ng katanghalian. Amen po ba? Ano yung sabihin, yung pagpapala na ibibigay sa'yo ng Lord, hindi mo kayang itago. Hayag na hayag. Yung mga gumagawa ng masama, di ba tagong-tago nila? Amen po ba? So sinasabi dyan na, ayun din yung sinasabi na, do not be deceived. Minsan sinasabi natin na sila nga mga hindi gumagawa ng tama, bakit sila pa yung parang nakakangat sa buhay? Naisip niya ba yung minsan? Na kung sino pa yung hindi kinikilala ang Diyos, sila yung parang ang ayos-ayos ng buhay. Ako, problema ko lagi yung katapusan. Amen? Kapatid, basta patas ka, basta tama ang ginagawa mo sa harapan ng Lord, tuloy mo lang. Sige, sabi mo sa katabi mo, tuloy mo lang. Ang mabuting bagay na ginagawa mo. Amen. Huwag mong gayahin yung iba na parang sila ay nagkatagumpay sa maling gawain. Kasi sinasabi dito, God cannot be mocked. Kung ano ang kanilang itinanim, ay kanilang aanihin. Ngayon, pasok tayo ngayon doon. Ano nga ba yung sinasabing aanihin? Napakadelikado po. Yan. Type of reaping or harvest. Ano yon? Sabi dyan muna. Sabi dito, whoever, ano ito ba? Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Whoever sows to please the flesh, from the flesh will reap destruction. Malinaw po ba? Amen. Kailangan ba bang ipaliwanag ng malawak? Napakalinaw po na kung sino man ang nagtatanim ng kanyang time, talent, and treasure o kanyang buong buhay to please the flesh, ang sinabi diyang from the flesh will reap destruction. Mga kapatid, walang mabuting dulot dito. May pansamantalang kaligayahan, pero panghabang buhay na pagdurusa. Amen? Ayan na lang ang paalala sa mga may asawa. Huwag mong ipagpalit ang isang araw na kaligayahan na ang kapalit ay habang buhay na pagdurusa. Lalo na sa mga lalaki, no? Mga tulad ni Kuya Jury, ang pupogi, napitin. Habang nagka-drive yan, Mama, bayad. Kaya kami sa mga pa dyan, pogi, bayad. Ayan. Diba? Mag-ingat tayo. Kababailihan din, mag-ingat din. Hindi lang lalaki. Amen? Sinasabi dyan na, ayun yun eh. Distraction ang dadating sa atin. If we want to please the flesh, ang dadating po sa atin ay walang iba kundi destruction. Kaya nga po yung sinabi kanina, kung sino man ang gumagawa ng wicked ways, darating ang panahon, darating sa kanila ang destruction. Gusto niyo po na example?
ito ay napakatalamak sa atin dito sa Pilipinas, yung time na dumating ang tukhang. Sino dito yung natukhang? Wala naman dito na tukhang, ano? Pero alam niyo po nun, may kwento ko lang sa inyo, no? Kasi po sa lugar namin, nakatira kami sa bandang taas. Yan. Kumbaga yung lugar namin, patok siya, pababayan, ganyan. Dito, ang mga nakatira, nagtatrabaho. Nagtatrabaho sa mga company, nagtatrabaho sa abroad. Pero ang mga bahay, tama lang. Pagdating dito sa baba, marami tambay. Pero ang mga bahay, 3 palapag, 4 na palapag. Ang kanilang mga motor ay 5, 4, at ang magagandang klase ng time na yun. Kukuha natin yung istorya. Bakit? Kasi alam na natin, sila ay mga gumagawa ng hindi tamang bagay. At nung nakaupo po si Duterte, dumating po yung tinatawag na distraction sa buhay nila. Malungkot, ayaw naman natin mangyari sa kanila, pero dumarating talaga, may hustisya. Amen. Dumating po yung time na yung may malalaking bahay na yon, yung mga ama ng tahanan, patay na lahat. Dahil nung time ng tukhang, alam na sila yung mga nagbebenta ng nagbabawal ng gamot, yung mga gumagawa ng hindi tama. Kaya sila yung naging target ng mga pulis, pinuntahan, pinapatalikod na lang yung mga mahal sa buhay kung ayaw madamay. Tapos, tinunod. Sa panahon na wala pa yung time ng tukhang, ang saya-saya nila, naakala nila nakakaligtas sila sa mga maling ginagawa nila. Naakala nila na okay na lang yun kasi wala namang nakakahuli o meron mang nagpo-protect sa kanila. Pero sinabi, di ba? Whoever sows to please the flesh, from the flesh will live. Kaya nga ano yung kapatid, huwag mong lokohin sarili mo na kung nakakagawa ka ng mali at patuloy mong ginagawa ng mali dahil gusto mong i-please yung flesh, mga kapatid, tandaan mo, akala mo lang yun, nakakaligtas ka. Pero ang totoo, darating yung time ng tinatawag doon ng pag-susulit. Amen po ba? Sa mo ginagamit yung oras mo, baka nauubos na, sabi mo nga, wala ka walang time sa Lord. Baka dumating yung time, sabi mo, Lord, magbibigay ako ng oras sa'yo kung kailan nakaratay ka na sa higaan. Amen po ba? Na yung talento binigay sa'yo ng Panginoon, so sabi mo, Lord, ibibigay ko sa'yo kung kailan kinuha na lahat sa iyo at wala ka na maibibigay. Amen po ba? So, kung tayo ay nagsusow to please the flesh, sabi lang, from the flesh will reap destruction. Ano naman ngayon kapag tayo ay nagtatanim to please the Spirit? Ano daw po yan? From the Spirit will reap, ano daw po? Eternal life. Ano pa nga ba ang tawag doon, nakapaloob pag sinabing eternal life? Ibig sabihin, ito yung tinatawag na abundant life. Sabihin nyo nga po, abundant life. Abundant life. Pag sinabi pong abundant life, hindi nito sinasabi na lahat ay saganang-sagana ka. Ang sinasabi nito, lahat ng pinagkakalob sa iyo ay sapat sa buhay mo. Amen. Sabihin nyo nga po, sapat. Sapat. So sige, gusto natin ng example. Sino rito yung kayang kumain lamang ng isang serving ng pagkain? Parang lahat kaya, 2. Sige, 2. Di ba? Kung kaya mo hanggang 2 serving lang, paano mo masasabing sapat ang binigay sa'yo? Kapag ang nakahain sa'yo ay 2 serving. Amen po ba? Amen. Ayun yung sinasabing ikaw ay sagana. Amen? Kasi kung hahainan ka dyan ang ikaw lang at hinainan ka ng 4 na serving, hindi abundance yun. Kasi ang totoo doon, hindi mo kayang ubusin yun. At habang sasabihin sa'yo, ubusin mo yan. Kailangan ubus mo yung 4 na plato. Sasabihin ko sa'yo, sa 4 plato pa lang, iba na ang pakiramdam mo. Amen. Nakukuha natin, kasi marami sa atin, meron na ngayon, gusto pa ng iba pa na mas marami pa. Hindi natin nakikita na kung ano ang hawak mo ngayon, ayan ang para sa iyo. Sa ngayon. Amen po ba? Amen. Sa ngayon. Kaya nga sinabi ng Lord, kung sino mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, mapagkakatiwalaan sa malaking bagay.
Maging grateful ka muna sa anong meron ka ngayon. Huwag kang agad tumingin sa iba. Kasi, ayan ang para sa'yo ngayon, yan ang abundant life mo. Kung paano ka nagpapasalamat sa anong meron ka. At kung paano mo gamitin yan, all for God's glory. Amen po ba? Yan. So, whoever sought to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. So mga kapatid, ang time natin, maging matalino tayo. Ibigay natin sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Ang mga talento pinagkaloob sa atin ng Lord, ibigay natin sa Panginoon. Amen. Direktahan na to. At ang kaperahan o treasure na meron ka, ipagkatiwala mo sa Panginoon. Amen. Anong ibig sabihin pagdating kasi sa ating mga Kristiyano, hindi na sa atin pinag-uusapan pa yung tinatawag na pagbibigay natin ng mga tithes and offering. Sabi, Pastor, yan na naman tithes and offering. Mga kapatid, ba't ba ito lagi binabanggit? Kasi ito ay isa sa way ng Panginoon na pinapakita na tayo ay pinagpapala. Amen. Amen po ba? Kasi kapag ikaw ay hindi marunong magkaloob sa Panginoon, sinasabi mo sa Panginoon, Lord, hindi mo ako pinagpapala. Pero ang totoo, pinagpala ka. Kasi hindi ka hindi ka i-require ng Lord na magbigay kung wala kang ibibigay. Ganun ba ang ating Diyos? Hinihingan ka niya mula sa wala? Hindi natin kaya yun. Siya lang ang kaya magbigay mula sa wala. Pero ang Diyos, kapag may nire-require siya sa atin, kasi meron na siyang ibinigay. Ang pag-ibigay mo ng iyong tithes and offering, ito ay pagpapakita ng iyong pagpapasalamat. Ito ay nagpapakita ng iyong pagtitiwala. Ito ay nagpapakita ng iyong pagkilala sa Diyos na iyong pinaglilingkuran. Amen po ba? So, kamusta? Sabi, kaperahan na naman. Pera-pera pala sa church na yan eh. Hindi po. Ang Panginoon, maging ang ating kaperahan, gusto ng Lord, naka-align sa Kanyang salita. Para hindi natin nagagamit to please the flesh. Amen po ba? Kapag ito ay pinagkatiwala mo sa Panginoon, sabi ng Lord, doon sa mga sa Malakay, sinabihan niya na siya ang mag-iingat sa kanilang mga pananim. Aalisin niya ng mga peste. Amen po ba? So, ganoon din ang gagawin ng Lord sa atin. Kung ano man ang pinagpala ng Lord sa'yo, trabaho, business, siyang bahala dyan. Siya ang mag-iingat sa'yo dyan. Siya ang magbibigay ng promotion sa'yo dyan. Pero ano unang kailangan mong gawin? Magtiwala sa Kanya. Ibigay ang para sa Panginoon. Amen po ba? So, negotiable pa ba sa atin yung bagay na yan pagdating sa treasure? Actually, hindi po. Kasi kung sino ang bukas ang palad, siya ang mas maraming, nasasalo, natatanggap. At kung sino ang nagtitiwala sa Panginoon, ay siyang mas pinagtitiwalaan ng Panginoon. Amen po ba? Ano pa ba? Nawala na. Pabalik po. Ano pa ba? Kung gusto mo, sabi mo, Kristiyano ka, gusto mong lumago, pero yung time mo, hindi ka nag-spend ng time na mag-pray, hindi ka nag-spend ng time na magbasa ng salita ng Lord, wala kang panahon sa mga fellowship, mga kapatid, ang piniplease natin nun yung flesh natin. Ano nga ulit ang mga relief natin pag pilis natin ng flesh? Distraction. Yung relationship mo sa Lord, nasisira. Amen? Yung relationship mo sa kapwa mo mananampalataya, humihina, masisira. Gusto mong ikaw, sarili mo, unti-unti kang masisira. So, ano kailangan daw? We need to please the Spirit. So, kung gusto mong lumago, kahit nahihirapan ka, magtanim ka ng oras sa pananalangin, magtanim ka ng oras sa pag-aaral ng salita ng Diyos, at magtanim ka ng oras sa fellowship. Amen po ba? At anong maririp natin? Eternal life, which is equal also to abundance. Amen po ba? Pasasaganahin ka ng Panginoon sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Amen. Amen po ba? I pray na kukuha ng bawat isa, no? Alam ko naman,
Dahil ang Banal na Espiritu Santo ang kumikita sa ating kalagitnaan. Next. So what can we expect, o when can we expect na harvest? Yan na. Yan. Kailan daw ba natin may expect ang harvest? Sa verse 8 kasi sinabi yan eh. The one who sows to please his sinful nature from that nature will reap destruction. The one who sows to please the Spirit from the Spirit will reap eternal life. Sabi nito, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. So, ibig sabihin po, kapag ikaw ay nagpapatuloy na ginagawa mo, na nagtatanim ka to please the Spirit, darating po yan, kailan daw? At the proper time. Yung oras na ba yan ay sa oras na tinakda natin? Yan ba ay sa oras na gusto natin? Hindi. Kundi yan ay sa oras na itinakda ng Diyos. At ang oras na yan, ayan ang tinatawag na perfect timing. Amen? Alam niyo po, kaliwat kanan yan. Yung destruction, meron din proper time. Yung blessing, meron din proper time. Amen. Pero ang tanong kasi dyan, walang makakapagsabi kung kailan. Meron, sa mga nagtatanim po, ilang buwan po ba o ilang linggo ang okra pag tinanim mo, ma-harvest mo? Mga 1 month? Yes. O pag nagtanim ka po ng mangga, ilang buwan o taon bago siya mamunga? 5 taon. Mga 5 taon, ganun, di ba po? So anong ibig sabihin ni Pastor? Sa lahat ng ginagawa natin, mapapabuti o mapasama, meron po yung time na matatanggap agad natin yung harvest. Amen po ba? May times naman na napakatagal bago natin ma-harvest. Amen? Amen. Kaya nga po sinabi ko kanina, do not be deceived sa mga gumagawa ng masama, sa patuloy na gumagawa ng masama. Hanggat may panahon ka pa na hindi mo pa na-harvest yung dapat, magbago na. Ayun ang sinasabi. Kasi hindi mo alam kung kailan darating ang sudden destruction. Amen po ba? Sa mga nagpapatuloy naman na gumawa to please the Spirit, ang sinasabi diyan, magpatuloy ka. Kahit na sa paningin mo ay parang matagal, na sa paningin mo ay parang hindi mo pa natatanggap, ang tagal-tagal mo lang ginagawa, magpatuloy ka lang kapatid. Bakit? Kasi at the proper time, you will reap a harvest. Amen po ba? At ito ang maganda. Sa isang buto na tinanim mo, ang kagandahan dyan, pag-usapan po natin mabuting bagay. Huwag na tayo dun sa distraction, alam na natin yun. Sino po rito ang nakapagtanim ng orange? Ilang buto ba kailangang itanim sa orange? Isang buto lang naman, di ba? Pero ilan nga ba ang bunga ng puno ng orange? Madami, di ba? Anong ibig sabihin, Pastor? Mga kapatid, sa paggawa mo ng mabuti, tandaan mo yung harvest mo, plentiful ang harvest mo. Amen po ba? Sagana ang magiging harvest mo. Hindi siya isang buto, isang katumbas ay isang bunga. Hindi. Isang buto, pag nagtiis ka, nagpatuloy ka to please the flesh, to please the Spirit, ang harvest mo ay plentiful, bountiful. Amen po ba? So, sino dito yung gusto ng maraming ani? Amen. Magpatuloy. To please the Spirit. Amen po ba? Amen. Yan. So, ang pag-usapan naman natin ngayon, yung type of soil. Yan. Kaya kanina tinanong ko anong mahalaga. Yung buto o yung lupa. Kanina sinabi ko, ang mahalaga talaga ay buto, syempre. Kasi kahit may lupa ka, pag walang buto, baliwala. Pero ngayon, pag-usapan din natin yung tinatawag na type of soil. Yung pagtataniman natin, sinilito yung nakakatanda ng 4 na uri ng lupa na tinaniman ng salita ng Lord. Di ba yung una yung sa kalsada? Kasi pangalawa, sa batuhan.
Pangatlo, dun sa mga marami ring halaman na kinain yung ano. At yung pang-apat, sa matabang lupa. So napakahalaga talaga kasi kung saan mo itatanim. Amen po ba? Napakahalaga na meron ka rin pinagtataniman. Amen. Amen. At ang mahalaga po dito, yung sinasabi kung saan natin dapat itanim. Sinabi dito, therefore, as we have opportunity, let us do good to all people. Ano po ulit? Let us do good to all. People. Pag sinabing to all people, doon lang ba yan sa mga masarap kasama? Doon lang ba yan sa mga friends mo? Sa mga cousins mo? Hindi. Kahit masama ginagawa sa'yo, ang balik mo ay mabuti. Baliw talaga itong mga Kristiyano. Kaya nga sinasabihan tayong baliw eh. Kasi sa mundo, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Pero pagka Kristiyano ka, pag sinampal ka sa kaliwa, Ibigay ko. panalangin mo ang mga umuusog sa'yo. Mahalin mo ang mga kaaway mo. Ibig sabihin ba doon ay ikaw ay ano ka na? Yung parang okay na sa'yo, gawa ka ng mali? Hindi. Pero huwag mong babalikan ng mali ang mali. Amen po ba? Madali ba? Ang totoo, hindi. Kasi gawang ka nga parang gusto mo rin mas mataas pa eh. Diba? Pero sasabihin ko po sa inyo, pag na-practice natin yan, yung sinasabing, let us do good to all people, ikaw ang una makakaranas ng kagalakan. Kailan ka ba naging masaya na meron kang inaway? Sino rito yung masaya kapag may inaaway? Yung nakikipag-away, saya ko eh. Sinampal mo eh. Sinampa ako, tagilid yung ilong eh. Di ba hindi? Sabihin mo, ano, baka pumunta rito yun, natagilid yung ilong. Mga may pulis na kasama. Hindi. Pero alam mo yun, mas magiging masaya kang kwento mo. Kahit, alam nyo, makwento ko lang ha. Grabe ng istorya na to. Kasamahan namin sa Taiwan. Ang laki niya, siguro sinlaka siya ni Kuya Renzi. At meron siya nakasama na Pinoy na sinlaki ko lang. Makita niyo po yung difference sa laki. Ang laki niya at ang katawan niya malaki po. At nung nangyari po, merong umaway sa kanya. At hindi lang siya basta inaway. Nung sila po ay nagkakompronta, itong maliit na to, napayatot, sinampal siya. Sinampal siya. Ang liit-liit ang tapang. Parang si Maris maliit pero matapang. Sinampal siya. Ano kaya magandang gawin? Kung titignan lang natin sa liit nito, pag sinipa to, pag sinuntok niya, bugbog po talaga. Pero alam niyo po, itong isang malaki kapatiran. Kasamahan namin sa JL sa Taiwan. Nung sinampal siya, inaaya siyang suntukan. Nung sinabi niya lang, mahal ka ng Panginoon. Pero sa isip niya, gusto niya ng banatan, siyempre. Lalaki eh. Hindi naman tayo magpapaka-hipokrito dito. Pero salamat, sabi niya, salamat sa pag-ibig ng Lord. Sabi niya, mahal ka ng Panginoon. Tinawanan pa siya at umalis. Alam niyo kung kinakwento niya, sabi niya, umiyak siya. Bakit? Kasi sabi niya, although na hindi siya lumaban na parang gusto niya, naiyak siya kasi mas naramdaman niya yung pag-ibig ng Lord. Mas naramdaman niya yung kapayapaan. Amen? Mas naramdaman, sabi niya, sa ginawa kong yun, unang-una, makita niya, iba ang anak ng Diyos. Sino ang nabigyan ng papuri? Ang Diyos. Pangalawa, sabi niya, kung pinatulan ko yun, dalawang pwedeng mangyari. Tiyak na mangyayari. Bugbog yun. Pangalawa, uwi ako sa Pilipinas. Amen po ba? Kaya nga po minsan, kahit meron kang punto, dahan-dahan ka lang. Kasi baka mamaya, pag binalikan mo ng mali sa mali, ikaw pa yung mas maapektuhan ng hindi maganda. Amen po ba? Kaya nga itong kapatiran na to, tuwa-tuwa kami sa kanya. Kaya tawag namin sa kanya, ano ba yun yung pag sinasabing matangkad o malaki, yung parang, yung malambot, basta ganun yung parang, napaka-ano niya, smooth niya lang.
Sabi nga, kahit ang itsura mo parang pag nakita namin siya parang manununtok ka. Pero alam na namin ngayon na talagang ano ka pala, malumanay ka lang. Ayan ano, yung kapatiran na yun, ayun yung laging testimony niya. Sabi niya, hindi para sa glory ko, pwedeng sa Panginoon. Kasi kung hindi para sa Panginoon, alam niya yung sarili niya, nung hindi pa sa Kristiyano, hindi siya pag-agrabyado. Pero yung time na yun, nangyari yun. Tinesting yung pagiging Kristiyano niya. At praise God, nagawa niya. Amen. Pwede ba palakpakan natin lang? Kasi natin dito, let us do good to all people. Pag sinabing to all people, kahit sino pa yan, ano man ang ginawa sa iyo, lagi mong balikan ng ano daw po, mabuting bagay. Sabihin mo nga katabi mo, balikan mo ng mabuting bagay. Ayun po ang inuutos sa atin ng Panginoon. Kaya nga sinabi, love your neighbor as yourself. Kung ayaw mong masaktan ka, ganun din ang bibalik mo sa kapwa mo, huwag mo sasaktan. So sabi nito, to all people, especially to those who belong to the family of believers. So ano yung sinasabi nitong type of soil? Dalawa po. Unang soil po yung tinatawag na, ano po? Unbelievers. Ano tawag sa kanila? Good soil. Pag sinabing good soil, ito yung kapag tinaniman mo to, aani ka rin. Amen? Aani ka rin. Kaya nga napag-usapan natin nakaraan, di ba? Bearing burdens. Na ang pagtulong ay dapat tuloy-tuloy. Na ang pagtulong ay dapat hindi mahinto. Pero ano daw po, merong limitasyon. Amen. Huwag yung panahon na tumutulong ka na parang sa'yo na inatang lahat. Huwag po sa ganon. Pero sinasabi natin ngayon, na kailangan po tayong patuloy na tumutulong o gumagawa ng mabuti sa ating kapwa, especially din sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. Kasi tinatawag din silang good soil. Ibig sabihin, meron pa rin tayong maha-harvest sa paggawa natin ng mabuti. Pero alam niyo po, sinasabi nito yung much better soil. Saan ba tayo mas dapat din tumulong sa pagpapagawa ng mabuting bagay? Sa ano daw po? Sa family of believers. Sino ba yung pamilya mo? Sa spiritual. Tingnan mo nga kaliwa, kanan mo, pamilya mo ba yan sa spiritual? O kaaway mo sa spiritual? Kaya nga po sinabi dito, therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially, yung word po na especially, to those who belong to the family of believers. Amen po ba? Hindi naman sinasabi ng Lord dito na pumili ka. Pero binibigyan ka ng Lord ng idea kung ano yung much better soil. Amen po ba? So ano daw po? Yung unbelievers, good soils. Yung family of believers ay much better soil. Kaya nga po sinabi dito sa verse 6, ito. Nevertheless, the one who receives instruction in the word should share all good things with their instructor. Sino rito yung nag-celebrate ng Teacher's Day? Yung nagbigay sa teacher, nagbulaklak ng cake, o ng ano mga kasi October ngayon, di ba? Sinasabi nila, ito ay tawag doon, appreciation sa mga nagtuturo. Amen? Dito sa verse 6, sinabi rito, kung sino man ang tumatanggap ng instruction, especially sa mga nagtuturo na salita ng Diyos, ano daw yun? We should share all good things with that instructor. Amen? Kung sabihin, si Pastor, tinuturuan yung mga ano niya na i-bless siya. Oh. Kasi alam niyo po, yung word na yan, sinasabi dyan kung sino ang nagtuturo sa bawat isa ng salita ng Diyos. We should learn how to share good things dun sa tao na yun. Amen. Kaya alam ko kung bakit meron tinatawag silang Pastor's Appreciation Month. Hindi naman yung sinasabing month by month yun. Pero sa buhay natin, kung sino man ang leader natin, let us learn how to share good things. Amen po ba? Ayun yung sinasabi doon na much better soil. Amen po ba? Tandaan niyo po, hindi ko to sinasabi sa inyo para i-bless niyo ako. Hindi. Pero binibigyan tayo ng Lord ng kaalaman kung saan tayo mas higit na pagpapalain. Amen po ba? Ano pa yung sunod? Sinabi nito, therefore as we have opportunity,
Let us do good to all people, especially ano daw? To those who belong to the family of believers. Kaya nga sa mga kapatiran, dapat hindi mabigat sa atin ang word na pagtulong. Napakikiramay. Ang paggawa ng mabuti. Amen po ba? Ang tanong kasi sa bawat panahon ba tayo mga magkakapatiran ay nasa mabuting, tawag doon, mabuting kalagayan? Ang tanong ba, hindi ba tayo minsan nagkakatampuhan? Nangyayari pa rin, di ba? But then, pag sinabing kapatiran, dapat mabilis tayo na magbalik ng mabuting bagay. Amen po? Ayan. So, napakarami na natin pinag-usapan, ano? Pero ang sinasabi kasi rito, saan ka ba nagtatanim? Sa flesh o to please the Spirit? We need to sow, no? Kailangan natin magtanim to please the Spirit. Para hindi tayo mag-reap ng destruction, kundi mag-reap tayo ng eternal life o yung tinatawag na abundance din. Amen po ba? At huwag tayong mapagod. Bakit? Kasi merong proper time na binigay ang Lord. At sa pagtulong natin, no, magbigay din tayo ng kaalaman kung ano yung sinatawag na good soil at tinatawag din na much better soil. Amen po ba? Amen. Amen. Ang pinakahuli po ngayon, yung tinatawag na how we ought to sow to please the Spirit. Tatlong bagay lamang po ito. Mabilis lang. Una ay, ayan. Do not, sige, basahin natin. 1, 2, 3. Do not give up and lose heart. Ayan. Huwag kang huminto. Sabi mo sa tabi ko, huwag kang huminto. Huwag kang mawala ng lakas ng loob. Patuloy ka. Alam ng Lord nakakapagod. Alam ng Lord nakakainip. Pero sabi niya, do not give up and do not lose hope. Pangalawa, do not become weary. No? Huwag kang magsawa. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magsawa. Isa kasi, parang sinasabi natin, tama na, sapat na yun. Pero sabi nga ng Lord talagang walang tigil. May limitasyon pero walang tigil. Amen po ba? Kaya alam ng mga may asawa yan, mga mag-asawa. May limitasyon pero walang tigil. Pangatlo, ano daw po? Seize every, ano yung opportunity? Tagalin niyo yung ayan. Seize every opportunity. Ibig sabihin sa lahat ng panahon na meron tayong oportunidad, gawin po natin. Ang tanong ko sa inyo, sa bawat araw ba, makikita niyo ba na merong oportunidad na gumawa ng mabuti? Sa iba ata wala. Ulitin ko. Sa bawat araw ba ay nakikita natin na merong oportunidad na tayo ay gumawa ng mabuti sa ating kapwa? Amen. So, alam niyo na ang sagot. Magtanim ka to please the Spirit. Do good things to all ano daw po? People. Especially to those who belong to the family of Christ. Amen po ba? Sino dito yung gusto ng destruction? Wala. Sino dito yung gusto ng eternal life, abundance? Amen. Then, so, to please the Spirit, to reap eternal life and abundance. Amen po ba? So, basahin ko lang uli. Sabi nito, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. The one who sows to please the sinful nature, from that nature will reap destruction. The one who sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Napakalino po na instruction sa atin, Apostle Pablo. Amen po ba? At alam ko, lahat dito ay binigyan ng talino ng Diyos. Ayaw natin ng distraction and we will never choose distraction. Actually,
Amen po ba? Binigyan tayo ng Lord ng talino ngayon. If we do not want destruction, let us sow to please the Spirit. Yung time, talent, and treasure. Palakpakan po natin ang Panginoon. At tayo po lahat ay tumawag. At tayo po ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.